Good morning everybody! Day 3, happy Monday! And umuulan. Hindi namin in-expect, naka-sleeveless ang bading. Akala ko mainit na naman. Medyo umaambon, as you saw. Actually, okay yun. At least malamig-lamig. Hindi naman malakas yung ulan, like patak-patak lang literal. Pero mas mahirap kasing kumilos pag umuulan. Siyempre, hindi ka pwede maglakad sa labas, hindi ka pwede mag-ikot-ikot. Wala pa naman kaming payong. So ayan, nagbabas kami to our first meeting kasi mas mabilis. Eh umuulan nga. Eh dyan yung bus stop namin. Dito tayo sa may bubong kasi wala akong pang-cover ng ulo. Si Paul meron. Sana dumating na yung bus. Okay guys, ayan, kakababa lang namin. Nasa bagong area kami. I have never been in this area before. Sarado to. Parang this is their park. Tongming Street Park. Ayan. Nasa ano kami, ang tawag nila is TKO. Something. Ayan, TKO na nakalagay. Meron lang kami ditong quick meeting. First meeting of the day. It's nice exploring new areas of Hong Kong. And nag-bus lang tayo kasi mas mabilis yung bus. Wala pa atang 20 minutes pero sabi sa Google Maps parang 26 minutes. Mabilis lang actually kasi mabilis naman yung transport system nila dito talaga. Yun lang, maulan. Ang cute na tong area na to. Marami pa ring buildings pero ibang-iba siya dun sa pinanggalingan natin. Parang mas open, mas maraming parks, mas maraming puno. Look at this. Okay, so ayan siya guys, Tung Kwan O. Tapos, yung rason kung bakit, sorry, sinecheck ko yung mic ko naka-on. Yung rason kung bakit hindi kami nag-train is because, as per Paul, aabutin ng 1 hour from Jordan, kung nasan kami, papunta dito. Eh yung bus, ang bilis lang, 20-something minutes lang. So, nag-bus na lang kami. Pinapatuyo ko yung luggage. Pang ano nila yan guys pala? Pang tuyo ng floor. Ayan o, hahanginan niya yung floor para matuyo kasi nga umuulan sa labas. Hey, welcome to Times Square, everybody. Welcome to Causeway Bay. Grabe yung binayaran natin sa train, $15 from TKO. Pero mabilis lang naman yung travel and at least nakaupo lang and malamig. Bakit ba tayo nandito? Kung naaalala nyo guys, kahapon, pumunta tayo ng Lane Crawford. Tapos nakita natin doon yung Jellycat na bear pouch. Pero ang gusto kasi natin, yung Jellycat na bear tote na kagaya nung kay V. Eh dito lang sa Times Square, yung naaalala kong may Jellycat na store or pop-up. So tingnan natin kung meron dito guys. Sana meron. I'm so excited. Kaya napapasok tayo dito sa American Eagle. Kasi sale. Everything 50 off. Except for jeans. So lahat ng t-shirts, I guess mga long sleeves, everything 50 off. Wow. Ano natin price? $340. So 50 off, 170.
Oo, tapos pag nakatatlo kayo, yung pang-apat, meron pang 20% off. Or like lahat, ganun. Oh, ang cute na to, oh. Merong embroidered hearts, tapos may parang rainbow tag dito. Cute. Ano to? Ang cute na ito, Bok. Ay, ito yung... ang cute na to. $240. So, $120 na lang to. Itong polo. Uy, cute to, ah. Grabe, oh, ginagaya na nila yung Luwinyo Boutique. Pero mahal to, guys. 2 for 220, oh. Magkano lang ang Luwinyo? Meron ka pang polo top. Huwag nang bibili niyan. Pero ang ganda ng printed, Give. Cute din itong mga to. Okay, we're done with American Eagle. Ngayon, nandito na tayo sa taas. Papasok tayo ng Lane Crawford. Tingnan natin kung nandito yung Jellicat. Pero alam ko nasa taas pa yun, yung pop-up nila. Pero ayan, pasok tayo Lane Crawford. Ay, oo, dito nga yun. Dun sa may escalator na curved. Oh my gosh, sana nandun pa sila sa taas. Oh my gosh, ayun, nakikita niyo ba yung bear? So, ito yung sikat nilang escalator na nabibend. Yung pa-curve na escalator. Kabilaan yan. Packet dito, pababa doon. Tapos, ayun yung Jellicat. Oh my God, I'm so excited. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Ayan yung Jellicat. Oh my God, ang tanong, meron ba ng bag? Oh my gosh. It's right here. It's right here. It's right here. It's right here. Oh my gosh. It's so cute. Parehas lang. Oh my God, it's so cute. How much is this? Dalawa na lang sila. Pati yan. Oh, it's so squishy and fluffy. It's smaller than I thought. Akala ko mas malaki siya. Oh my God, this is cute. Mahal nga dito. Di pala siya kasya sa braso ko. Tapos meron din ng ganito. Ito yung nakita natin sa Harbor City. Tapos meron din ganito, oh. Yung bear siya talaga. Saan ang zipper nito? Ito nasa likod. Oh my gosh. Tapos ito yung bunny. Bakit walang bunny na to? Ito yung Hala, magkaiba yung kulay pala. Napansin namin nung hawak na ni Paul. Ito mas light. Tapos ito mas dark. Oh my gosh, I'm so happy. We found them. Hindi ko alam na dalawa yung shade niya. Pero both equally cute. Ang daming bunny na keychains pero walang bear na keychain. Weird. Ngayon pala yung labas ng Times Square, guys. Buti na lang tumigil na yung ulan. Medyo gloomy lang, pero okay na yun. Okay, I love it. Ang dami natin na-achieve dito sa Causeway Bay. May niintay lang kami ni Paul, tapos we will head back to TST kasi magbi-beef brisket tayo. Dapat dito kami kakain, kaso bigla namin naisip yung beef brisket na hindi nga namin napuntahan kahapon kasi sarado. So ilalaban natin yun today. So after Causeway Bay, we head on over to TST. Okay, habang naghihintay pala, hahanap na kami ng McDo or Cafe de Coral. Kailangan namin mag-refill ng water kasi naubos namin yung water namin kagabi, syempre. So, kailangan natin siya i-refill bago tayo kumain. So, ayun, may Cafe de Coral. I don't know if you can see. So, dyan tayo mag-refill ng water. Ako pala yung mag-refill. Akala ko siya. Pa-elevator to. Ayan. Ito lang yung daan. Okay. Napuno naman natin. Hindi siya punong-puno. Kasi, yung lagayan nila dun, pang isang baso lang. As in, maliit lang, mababa yung spout. So, hindi ko ito ma-shoot. So, ang ginagawa ko, nagre-refill ako sa baso, tapos sinushoot ko dito, refill ng baso, shoot dito. Eh, medyo matagal. May ibang mga nagre-refill ng water. Nahiya na ako, so hindi ko na siya pinuno. Pero sayang, para 2 baso na lang ito. Okay, punta na tayo TST. Sorry, kung saan ako tumitingin. Punta na tayo TST to eat lunch sa beef brisket. Ano tawag doon? Golden Lake. Hey, we're back here sa TST. Finally, nakakamiss. Akala mo naman bahay dito. Pero kasi nga madalas kami dito sa area na to before, di ba? So nakakamiss. Ngayon lang kami ulit bumalik dito. Kasi last time sa Ice Car naman kami bumaba. Pero ngayon dito. Ice Car.
$13 yung nabawas from Causeway Bay to TST. Grabe. Ganun ba kami katagal na nasa loob ng train? Bakit dito ang araw-araw? Sa Causeway Bay, gloomy. Oh, napakainit dito. Hindi nakaka-fresh. Yan na, konting hakbang na lang. Dami pa rin tao ha, kahit Monday and 1 o'clock na. Yes, Golden Lake. Let's go. Sana hindi maraming tao. Oh my gosh. Puno. Lagot. Ooh. Yum! Iba talaga. Iba yung beef brisket dyan. Sorry, hindi na ako masyadong nakakuha ng clips kasi ang daming tao. Nakakaya, punong-puno. In all fairness, bakit nga ba ang daming tao? Lunes na Lunes. Okay, naghahanap kasi kami dito nagtanong kami sa baba, sa Harbor City, na parang working space na pwede akong mag-edit. Tapos sinadjust na dito daw sa World Finance Center South, 4th floor. Pag-akit namin, merong magkatapat na Cafe de Coral tsaka McDo. Hindi lang namin alam kung nasan yung sinasabi niyang working space. So hanapin natin. Ito ata. Oh, ang social. Pwede dito daw. Mababa nga lang yung table. Pero pwede na to. Ayan, okay. Since downtime namin ni Paul, yung wala kami munang pupuntahan and kakakain lang, nga, naghanap kami ng place na pwede mag-work. Ang ganda nitong area na to, in fairness. Tapos pwede ka pang kumuha ng water, tapos wala masyadong tao. Yun lang, bawal kumain dito and walang saksakan. Pero okay na rin, at least maayos yung space. Pwede ka talaga mag-work. Pwede ka nga magpahinga kung gusto mo. Tapos ayun, may na-discover tayo ulit na refill lang ng water. Hindi ko alam kung lahat ng mall may ganito. Pero at least dito sa Harbor City meron. Okay, I just finished working. Actually, nalobat na yung aking laptop. I have to find Paul ngayon dito sa mall. Naghiwalay kasi kami. Wala kasi siyang ginagawa dun. So, sabi ko mag-ikot-ikot na lang siya here. Tapos, harapin ko na lang siya. Ayun pala isang maganda dito, guys. Kasi, lahat naman ng areas dito may wifi. Like yung train station may wifi, yung malls may wifi, sometimes 7-Eleven may wifi, yung mga restaurants may nakakainan yung may wifi. So, si Paul lang yung may internet, nakiki-hotspot lang ako or nakiki-wifi lang ako. So, madali lang, hindi nyo kailangan lahat na mag-internet. Not unless na maghihiwa-hiwalay kayo ng lakad. So, ngayon, tatawagan na natin siya. Hindi ko ata nakita na magkasama na kami. I mean, hindi ko ata na video na magkasama na kami. Okay, ayan guys. Sorry, nalobat tayo. So, ganun-ganun lang. Nandito na tayo sa Mongkok. And medyo nagkagulo ang buhay natin. Kasi nag-post nga ako nung bag ni V, di ba? Yung sa Jellicat. Tapos nagtanong ako. Kasi ang dami nagtatanong, saan po yan nabibili, magkano? So, nag-post ako sa Facebook ko. Sabi ko, baka may gusto magpasabay. Hala! Hindi ko inakala na gano'ng karami yung may gusto ng bag na yun. Eh, binalikan ko yung pinuntahan namin na store. Actually, tinawagan muna namin, nagtanong kami, meron pa bang stocks? Kasi baka mamaya wala na. Sabi, meron pa daw, 2. So kami ni Paul, sige, kunin na natin, kaso hindi daw marireserve. Kasi nasa Harbor City kami noon. Yung items nasa Causeway Bay. Sabi, meron pa daw 2 nung Bartholomew. 2 pa lang klase yun, guys. Isang light, smudge, mas light. Tapos yung kay V, yung ginamit niya Bartholomew. Meron pa daw tig 2 noon. So balik ako agad doon. Tinakbo ko. Guys, tinakbo ko para sa inyo. Pero pagdating ko dun sa store, ang sabi, 1 na lang daw yung nandun. Sabi ko, ha, bakit 1 na lang? Bakit sabi sa akin sa Harbor City, 2? Wala. Kahit skinan nila yung barcode,
tinanong ko na lahat ng staff doon, isa na lang daw talaga yan nandun. So, kinuha ko na. Pero may ma-orderan pa kami here din sa Hong Kong ng iba pang stocks nito. Pero limited lang kasi guys, yung maiuuwi ko. Pasensya na ha. Ayoko naman siyang isiksik sa bag ko kasi baka pagdating sa inyo, UP na yung mukha ng bear. So, limited lang yung stocks na maiuuwi. Pasensya na ulit. Pero I'm so happy na nakakuha tayo and I'm so excited dun sa mga magpapasabay sa inyong bagong Jellycat na Bartholomew bag. Ayan na siya, oh. The little baby is inside. Yay! Congratulations sa kung sino man yung unang-unang nakapagpasabay sa akin. First time ko itong ginawa in my life. Congratulations. Dahil nakakalimutan ko na kayo. Nakakalimutan ko na mag-vlog, pasensya na. Umikot-ikot lang kami here sa Mongkok. Tapos nag-stop kami dito sa isang, hindi ko alam kung Korean to o Japanese store. Bumili lang kami ng milk tea. Tapos tingnan nyo, kaya importante na lagi kayo may bit-bit na eco bag. And kung kaya nyo magmaleta kayo kasi, ayan na, ang sitwasyon natin guys. Puno na yon. Tapos nandito yung pasabay sa atin. Tapos ito yung mga binili namin ngayon. So, charge siya, may hawak na milk tea, may bag pa sa gilid. So, kailangan magdala as much as you can ng mga extra na bag para mapadali ang buhay nyo. And malaking tulong yung maleta. Sabi ko kay Paul, dapat pala malaki-laking maleta yung dinala namin. So there, anyway, ikot-ikot lang kami dito saglit. Tapos magde-dinner na rin. Ay, hindi ko pa sure kung saan kami magde-dinner. Pakita ko na lang sa inyo later. Yan, laban na tayo ulit. Tapos ako minom. Yan, bit ko na lang yung luggage namin. Tatanong ko ni Paul kung ano daw gusto kong kainin. Sabi ko, na-miss ko yung kinakain namin dito na, hindi ko alam kung fish balls yun or squid balls or kung anumang balls na may noodles. Yung parang may pancit canton. Kung nanonood kayo ng mga vlog ko ng Hong Kong, lagi namin kinakain yun. Street food lang siya. Since nandito na rin naman tayo sa Mongkok, i-avail na natin siya. Wala kasing tinitindang gano'n na malapit sa amin na alam namin since bago nga yung tinitira natin. So, at least dito sure tayo na meron. I'm excited. Sabi ko, kahit dalawa tayong ganun, laban. Ayan. Sa ganito tayo kakain. Sana masarap dito. Walang kumakain. Hindi ko alam kung bakit. Joke lang. Joke lang yan. Hindi tayo doon kakain. Kasi wala sila nung balls na may noodles. Yes, we want the balls with the noodles. So, ayan. Ganito ang Mongkok on a Monday night. Wala masyadong tao. May nakita kami mga volleyball, badminton shoes dito. Ito, cute. 589 lang. Sa mga magpapasabay dyan. Charis. Ayoko na magpasabay, mahirap pala. Nakakapagod pala magpasabay. In all fairness, sa mga nagpapasabay, ang tsatsaganin nyo. Deserve nyo. Yun lang. Why don't you try? Try mo Ito lang daw yung Try mo lang. volleyball shoes. Tapos, size 9 na lang. Eh, hindi na ako size 9. Lumaki ako guys eh. Wow! Parang size 10 na ako or 9.5. Pero try natin kasi ito lang daw yung volleyball shoes nila. Walang pakit talaga dito sa mga tao. Vlog ako ng vlog. Kala mo naman 100,000 ang subscribers. I cannot be. Yan na siya na yung nagsukat. Ang ganda, no? Ang ganda kasi manipis lang siya. Ganda. Sayang, on to another store. Hindi tayo Cinderella for today. Meron daw sa The Forest. Ito yung The Forest. May Mizuno. Pero hindi ka sure kung meron ng wave lighting. Tsaka dyan kasi mura. Magkano lang? 589? Kasi nasa website 430 na lang. Talaga? Mura lang. Yung kain natin, nauwi sa paghahanap ng volleyball shoes. Pero dito tayo pupunta sa The Forest. Ayan, na-vlog ko na yan isang araw. Kasi dyan nga tayo dapat dudumi, di ba? Kaso, nakakarema rin yung CR. Nagbara. Hindi ko alam kung bakit. Tapos may na-stock pa na tsinela sa escalator, di ba? Kung naaalala nyo yun. Sana naaalala nyo. Yung last vlog lang yun. So ito, kina natin dito kung meron. Feeling ko, alam ko na kung ba't ako pinagtitingin na ng mga tao.
bukod sa mukhang tanga mag-vlog ng ganito. Kasi sanay na sila ngayon sa yung DJI Osmo Pocket. Ngayon na lang siguro sila ulit nakakita ng nagpa-vlog sa phone. Sabi nga ni Paul, bumili daw kami ng Osmo Pocket. Sabi ko, hindi ko siya ma-maximize kasi hindi naman ako travel vlogger. Oo, madalas kaming gumala. Pero ano yun, parang mga once, twice a year. Tapos, ano nang gagawin ng camera? Hindi naman siya pwedeng pang reaction video, di ba? Eh, yun yung mas madalas nating ginagawa. So, feeling ko hindi ko siya may-utilize, hindi ko siya ma-maximize. Sayang lang. Ito na, nasa Mizuno tayo. Hi! Tingnan tayo dito na shoes. Yung salamin pala siya. Okay. Yun lang, ang rason kung bakit yun mura, kasi luma na siya yung style. Ngayon, ito mga bago, syempre mas mahal na, maabot na ng $1,000. Okay, baka lang may magsabi dyan na, ayan ho, Hong Kong, tapos wala naman palang pambili ng volleyball shoes. Hindi sa ganun. Ano kasi siya? Extra lang siya, guys. Meron ako talagang volleyball shoes na ginagamit. Maluho lang siya. Maluho daw ako. Wow! Pero yun lang, kasi nga may times na hindi ko siya magamit or basa. So, extra shoes lang. So, ayoko yung mahal. Kasi meron pa akong ginagamit. Yun lang yung rason, guys. Okay? Okay? May nakita kami dito sa A6. So. Ang ganda, no? Simple lang. Tapos, mura lang siya. $690. Ito lang yung mga volleyball shoes nila kasi. Yan. Kaso wala to ibang kulay. Maganda yung black version nito. So, ayun. Tinitira kasi namin sa States or sa Canada kung anong presyo kasi baka mas mura. $690. And again, hindi nga siya nagmamadali, guys. Kasi meron pa naman akong ginagamit. So at least may nakita tayong mura na okay. Ay, hindi namin natanong do kung meron akong size. Yun lang. Next time. Nakababa na kasi kami. Uy, in fairness namin, hindi pa kami dumadaan dyan. Ito na tayo. Ito na yung mga may kainan. Ang dumi naman. Ito na yung mga street food nila here. Sa dulo to ng Mongkok, guys. Tapat nitong Longfong Mall or Aeon style. So ayan, tabi-tabi yan. Ayan siya. Ayun, $18. Ayun. Let's go. Sorry sa ilaw. Ayan, ang dami nilang binibenta. Oh. Yum, let's eat. Wala na kumakain, guys, kasi anong oras na? 8:00 na po. Ngayon pala kami kakain. Hindi po siya proper dinner, pero gusto ko talaga ito ilaban. Ayan na, titimplahan na lang na yan. Kasi kayo magtitimpla ng sauce. So, walang sisihan sa lasa. Ayan na, let's eat. Okay, done eating. Yum. Ay, ito yung Turk, so... Pero mahal dyan eh. Okay, yung bibili dyan. Isang bucket ng iced tea. What? Paano mo yan uubusin? Sabi ni Paul, that's sulit. Paano mo uubusin yan? Pero ang dami tao dito. In fairness, kasi masarap naman talaga yan. Like, parang legit na Thai iced tea. Milk tea. Thai milk tea. Pero aanhin mo yung isang bucket ng milk tea. Grabe. Ang init. Ang init sa Hong Kong. I hate it. Wow. Okay, bigla-bigla guys, may plano tayo. Imi-meet ko pala dito yung college classmate ko, si Tracy Ann Marie. Hello, Tracy Ann Marie. Si Tech. Kasi nandito rin siya sa Hong Kong. Tapos tomorrow, papunta na siya ng Malaysia ata. So sabi niya magkita daw kami. Pupuntahan niya pa kami here sa Mongkok. Nasa TST siya. Eh kasi kami from here, lalakarin na lang namin pa uwi doon sa Airbnb. So sabi niya, diyan ka lang, magtitrain na ako, huwag kang aalis. Ay, sabi ko kasi huwag ngayon, bukas na lang kasi ang daming bit-bit, ang lagkit-lagkit ko na, hindi na tayo presentable. Pero sabi niya siya rin daw malagkit, so laban na at uuwi na nga siya bukas. So, kitain na natin siya, you will meet my classmate. Ang gulo ni Tracy Ann Marie. Dapat dito kami sa Mongkok mag-meet, di ba? Kasi nga maraming pa din tambayan, ganyan. Eh, sa may Causeway Bay ata siya nagsistay. So, mas convenient for her na mag-Yao Mate eh. Sabi ko, sige, okay lang kasi walking distance lang naman here. So, doon kayo mag-meet sa Yao Mate. Hindi ko alam kung saan in particular. So, yun nga rin yung sabi ko sa kanya. Hindi kasi namin memorize yung mga kainan doon. At least dito alam namin na may McDo. And may mga ibang coffee shops. Dito sa Yao Mate, hindi kami sure. Pero papunta na kami doon. Ayan, Pitt Street. Tapos ito yung tapat na tea house. Kung ano man yan. Ito yung exit. Tapos, U-turn ka dito.
Tapos, kaliwa, may Jollibee. Ayun, along Nathan Road. Ayan na si Tracy Ann Narisi po. Lilim. Uy, malapit mo nga. Oo nga eh. Hello. Ang social naman nag-shopping yung bakla. Shish. Kumain ka na? Of course, syempre. Ang ginawa today, hindi ko kumain. Okay, ayan guys, nakabalik na kami dito sa aming Airbnb. Pasensya na kayo sa ilong ko, bigla ako sinipon. Siguro nga dahil, kagaya ng nabanggit ko kanina, umulan ng umaga, tapos nasa labas kami the entire day. Tapos yung init-lamig, ganyan. Buti na lang, sipon lang yung nakuha natin. Hopefully mawala na siya later or tomorrow. Inuman natin ng Berocca. May dala rin kami Berocca guys every time we travel. Grabe tong araw na to. Una, nadala ko kayo sa medyo malayong lugar for our meeting na nag-bus tayo. Tapos we did a little shopping. And finally, oh my gosh! Oh my gosh, nabili na natin siya. Tapos, thank you so much doon sa mga nagpasabay. Maraming salamat. I hope you enjoy also. By this time, siguro nasa inyo na yung mga ganito nyo. To be honest, it's a little smaller than I thought. Akala ko mas malaki siya, pero cute pa rin. Napaka-cute. Tapos mali ako guys, meron pala tong bunny version. Pero yung bunny version, parang very light yung color. Parang siyang blush pink. Hindi siya white eh. Tapos, dumihin. Tapos, parang medyo mas girly yung bunny. Ito parang pwede sa lalaki, pwede sa babae. Although pwede rin naman yun, pero mas cute lang to. Tapos doon pala sa mga nag-inquire about this, kasi ang dami nag-message sa akin. Tapos nung sinabi ko yung presyo kung magkano, nagulat sila. Sabi lang, ay, ganyan pala kamahal yan. Hindi ko kaya, hindi ko afford. Akala ko ganito lang, ganyan. Pasensya na guys. Authentic po ito na Jellycat. Ayan, makikita nyo naman nakasulat, Jellycat London. And wala nga ganitong tindahan sa atin, sa Pilipinas. Ayan o, Jellycat siya talaga guys. Pasensya na. Alam ko meron kayo mabibili nito like sa Shopee, sa Lazada, or may mga nagre-recreate nito. I understand. Sige, go. No judgment. If that's what you want to buy, if that's what you can afford, no judgment. Go. Hindi ko rin naman kayo pinipilit bumili ng ganito kamahal na bag. I understand. Mahal siya talaga for a very small bag. Pero ako kasi guys, personally, kung bibili ako ng merch or bibili ako ng something na gagahin ko sa isang idol, I want to buy the exact same thing as much as possible. And yun nga, since nandito na rin naman kami sa Hong Kong, and ang alam ko nga, may Jellycat pop up here sa Causeway Bay, sinugod ko na. Tapos nung nakita ko nga to, sabi ko, ayan na yung chance. Hindi na tayo magkakaroon ng ganyan chance ulit. Kasi ilang piraso na nga lang to guys. Buti umabot pa ako tsaka yung mga pasabay. Tsaka kung manggagaling kasi sa akin guys, halimbawa bibilhan ko nga kayo. Tapos sasabihin nyo, binili nyo sa akin. Tapos magkakaroon tayo ng gathering like mga takeovers or mga BTS fans, ganyan. Tapos bit nyo yung bag nyo. At least confident kayo to say na ito talaga yun. Kagaya to ni V. Kasi ako, ayoko naman na manggagaling sa akin yung items nyo. Tapos, pupunta tayo sa gathering or makikita siya ng fellow armies natin. Tapos sasabihin nila na, ay, bakit parang iba yung dala niya? Bakit parang hindi naman yung tunay? Pag-chismisan pa kayo ng dahil sa akin. So, ayoko naman to have that burden. Not that it matters kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Basta masaya kayo, that's fine. Pero, syempre, ayoko ako yung maging cause nun. As much as possible, kung meron akong ipapasabay or ibibenta sa inyo, I want it to be authentic, or kung hindi man siya yung authentic na kaparehas, I want it to be at least original. Yung tipong walang ibang kagaya, hindi siya yung parang dupe or anything, ganyan. Yun sa akin lang naman. Kaya I understand din doon sa mga ibang tao na nagulat doon sa presyo. Kasi mahal naman siya talaga. I understand. Pero yun nga, like hindi ko kayo pepresyuhan ng ganun kamahal. Tapos ang ibibigay ko naman sa inyo is hindi yung authentic item. Yun lang yung gusto ko sabihin. So, ayan, I'm so happy. I'm so happy with this. Highlight of my day, to be honest. Another highlight of
this day is na-meet ko ulit yung aking college friend. Hindi ko na na-videohan yun guys ng mahaba. Pero ang tagal nung chikahan namin. Tapos I'm so happy na parang Paul got along with her, she got along with Paul. Para kami magkakaibigan na matagal na. Tapos nagre-reminisce kami about college days. Kasi guys, nung college hindi pa naman ako out. Actually, during college, nagka-boyfriend na ako. Tapos after nun, kami pa rin ng boyfriend ko na parang I distanced myself from my classmates. Kasi nga, feeling ko baka sabihin nila na, bakla ka pali. Sabi ko na bakla ka ganyan. Ayoko nung ganung usapan. Hindi pa ako ready for that nung time na yun. Kaya kahit may reunion kami years after, kahit nung kami na ni Paul, hindi ako nagpapakita sa kanila para ayoko na i-explain yung sarili ko or ayoko na lang siguro marinig yung mga comments na gano'n. Pero ngayon parang ready naman na ako. And thank you to Tech. Pinilit niya na magkita kami today kasi hindi rin naman siya dito based. She's also just visiting and saktong-sakto na sabay yung vacation, quote-unquote vacation namin here sa Hong Kong. So that's another highlight of my day. Anyway, tomorrow guys, we have one more full day before we leave the next day. Pero meron pa kaming half day kasi ako personally, gabi yung flight ko, pabalik na Manila. So kaya pang lumagari ng umaga bago tayo magpunta ng airport. Ganon din si Paul, gabi pa rin yung kanyang flight. I don't know what's going to happen tomorrow pero feel ko mas ngaragan tomorrow kasi nga last full day namin. So samahan nyo kami tomorrow. I will squeeze in today and tomorrow in just one vlog. So I'll see you tomorrow guys. Good night. Like a roller coaster, baby. Ganda dito kung kailan wala naman akong mic at saka GoPro. Saka kami napunta sa mga ganitong lugar. Ang ganda. Not very Hong Kong, very Singapore yung vibe. Sana naririnig nyo ako. Dito tayo kakain sa Cafe de Coral sa tapat na ano. Grabe yung McDo. Saan tayo nag-work last time? Kain tayo here. So, yeah, parang kami nakasabit na. Ang cute siguro nun sa bata. The bunny. Harap ka dito.
si V. V Cortez. Okay, ayan. Hello everybody. We are back here sa aming Airbnb. It's, ano oras ba? Almost 3 o'clock. Ngayon lang kami nakabalik. Dapat kasi may isa lang kaming pupuntahan ni Paul. Napakita ko nga sa inyo. Sabi ko nga, nagsisisi ako talaga kasi dapat mabilisan lang yun. Actually, may ka-meeting lang kami. Tapos, babalik na supposedly dito sa kwarto. Tapos kami mag-freshen up kasi kanina wala pang ligo. Kasi nga akala namin mabilisan lang. Nakatsinelas pa nga ako, di ba? Hindi ako nag-socks. Hindi ako nag-shoes. Pero ang ganda nung lugar na yun, in all fairness. Tapos medyo na-confuse lang kami ni Paul kasi lumipat kami ng train, di ba? Hindi na siya subway. Light rail transit na siya. Tapos medyo nakaka-confuse kasi kailangan may particular number na train na sasakyan. Pero I think paikot lang naman silang lahat. They all end up doon sa central station. Medyo nawala pa nga kami ni Paul. Akala namin mali yung nasakyan namin. Well, mali naman siya talaga. Medyo malayo yung ruta. Pero dapat hindi na kami bumaba. Nag-stick na kami doon kasi babalik nga rin siya doon sa central station. Parang ganun lahat ng trains nila, which is very, very convenient. Tapos yung central train station na yun yung para makatransfer ka pa MTR nila. And, oh my gosh, I'm so happy. Look, tara! Meron na naman tayong Bartholomew Bear. May mga nagpasabay ulit. So, 3 na iuuwi natin ganito for our co-armies and V-stands. I'm so excited for you guys to have this. I cannot wait, actually, for you guys to feel how soft these are. Napakalambot na. Sabi ko nga kay Paul, siguro kaya siya mahal kasi yung material niya, hindi yung usual material na makikita mo sa kung anumang stuffed toy or teddy bear. Ang lambot na talaga, in all fairness. Tapos ayun nga, we had lunch lang sa Cafe de Coral sa Harbor City. Yun yung place kung saan ako nag-work, kung saan ako nag-laptop kahapon ata. Yung may katapat na McDo. It's so weird na yung McDo punong-puno. Kung nakita nyo naman kanina, sobrang puno, sobrang daming tao. Tapos yung Cafe de Coral maluwag. After nun, nag-ikot-ikot lang kami ni Paul ng konti sa Harbor City. Tapos balik na rin dito. Tapos ngayon, mag-freshen up lang. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos, guys. Ang ating last full day here in Hong Kong. Kasi meron pa tayong kalahating araw. Sayang naman. So mag-freshen up tayo. Tapos laban ulit. Kasi nga last day na here in Hong Kong. Ang bilis lang. Sa mga nagtataka pala, mainit na sa labas. Yes, mainit. Pero hindi siya kagaya sa atin sa Pilipinas. Sa paglabas mo, lapot, pawis, ganyan. For some reason, dito kasi may hangin. Actually, man, lalagkit ka lang kasi, yun nga, papawisan ka, papasok sa aircon, lalabas, papawisan, papasok sa aircon. Pero feeling ko naman kung hindi ganun yung situation, kung nasa labas ka lang, mainit siya, magpapawis ka, pero hindi siya malagkit, hindi siya humid. So yun lang, for later, I'm not sure what we will do. Siguro mga last minute na kailangan mga bilhin or tingnan. Tapos magpapack na rin tayo later kasi medyo marami tayong empake. Ang gulo-gulong ng kwarto. Ewan ko nakikita nyo. Nakikita nyo ba itong medyas na to? Ang gulo ng kwarto kasi kailangan nga namin halongkatin lahat para maayos yung pagkaka-empake. Wala tayong makakalimutan. So, we will see you guys later. Okay, ayan guys, laban tayo ulit. Nakapagpahinga ng very, very light, nakapag-freshen up, nakapag-work, nakapag-charge ng mga phone. Yung pala yung importante, nalubat kasi si Paul, siya lang yung may wifi. Nakikiconnect lang ako sa kanya or nakiki-wifi lang ako sa mga building. Ano yun? Another trick. Ewan ko, hindi ko alam kung trick yun or tip or whatever. Pero ganun ginagawa namin, siya na lang yung nag-wifi, tapos nakikiconnect na lang ako sa kanya para isahan lang yung gastos. Karamihan naman ng buildings dito may wifi kahit yung mga kainan. Anyway, we are going now to... Saan tayo punta? Wala kaming plano. Lakad-lakad lang. Bilang last day here in Hong Kong. Tignan natin kung ano pa mga kailangan, ano pa mga pwedeng bilhin. Pumasok kami dito sa parang, di ko alam kung ano mga tawag dito sa mga ganitong tindahan. Yung mga tindahan ng pasalubong, chocolates, drinks, ganyan. Di ko kasi matatawag na convenience store kasi puro pagkain lang naman yung tinda. Meron kasi yung favorite si Paul dito na Ovaltine Mochi. Lagi niya binabalikan dito at hinahanap niya talaga, tinan niya. Kasi wala na yun eh. Wala na siya dito. Naubos na namin. Tapos, tinanong namin dun sa salesman na medyo matanda na. Sabi niya, wala na daw, wala na. Naghalongkat si Paul, nakakuha siya sa likod. Ayun, nakakuha siya ulit. Doon sa pinakalikod, nakakahon pa. Wala nyo naman nakapistil. Yeah. Malaman ko tinatapon nila ko. Galit na naman siya, guys. Ayan siya, guys. $8 ang isa. Ito yung itsura niya. Yan. Okay, ganito yung itsura niya, guys. Mochi siya, tapos meron siya Ovaltine sa loob. Tapos may kasama na siyang pantusok. Favorite ni Paul to eh. Ano siya, para siyang frozen sa loob. So, para siyang ice cream. Okay, lalakad daw muna kami. Kasi matigas pa. Frozen pa yung Ovaltine sa loob. Hindi naman siya yung super frozen na hindi mo matutusok. Pero kakagatin mo kasi, so kailangan medyo malambot. Okay, ganyan siya, guys.
Pakita mo yung loob. So ayun, mochi nga yung labas, tapos parang ice cream na Ovaltine yung loob. How is it? Okay, try natin. Kala mo naman, nakailang ganito na kami. Parang pangatlo na namin to for the entire trip. Sarap. Okay, ayan guys, nandito tayo sa Langham Place, dito sa Mongkok. I think this is a mall. Hindi na ako sure. May titinan lang kami dito. Tapos lipat tayo ng Causeway Bay. Ayan, mukha naman siyang mall, di ba? Tama naman ako, di ba? Okay. Naalala ko na itong mall na to. Dito kami nagkita-kita nila Miggy. Nag-coffee kami. Nag-Starbucks kami dun sa alfresco dining nila. Ayan, if I'm not mistaken, may Starbucks dito sa area na to. Tapos nasa labas yung malamang. Yung alfresco nasa labas. Ayan, this is Langham Place. O, tama ako. Grabe yung escalator. Napakahaba. Okay, yun lang yung ganap natin here. Nagpunta lang tayo dun sa store na yun. Yung bag kasi ni Paul ganun. Tapos may ini-inquire lang siya. Medyo nahiya ako. Kasi yung bag ko parang dupe nung brand na yun. Ito. Sila kasi nagpauso nito yung mga bungee cord na strap. Kung alam niyo yung brand, very good. Very good. Ito hindi to galing dun eh. Nabili namin to sa Mega Mall lang. So yun lang. Now we are headed to, I think, Causeway Bay. Okay, speaking of this bag, I love this bag kasi hindi siya kasi mahal na original. Ang ganda ng size, ang daming compartment, may zipper dito. Tapos dito nilalagay ko yung aking MTR card kasi madali siyang dukutin, madali siyang ibalik. Kailangan yan pag nandito sa Hong Kong, yung madaling i-access yung MTR card. Tapos meron ditong, actually dito sabitan, pero ginagawa ko na lang siyang sabitan ng glasses. Tapos double security siya kasi may buttons, tapos may zipper. Hindi ako nabibenta nito, pero I just love this bag so much. Okay, tapos na kami dito sa Causeway Bay. May mga minute lang kaming mga tao. And yung nakita nyo, may sira kasi sa, di ko alam kung sa lift nila or isa sa mga, basta yung mga daanan, hindi kami makabalik sa baba nang hindi ka papasok, tapos magtatap ka ulit, dapat pwede yung ganun. So, nilabas na lang kami ni Kuya. So, yun yung nakita nyo kanina. Ngayon, we are headed to TST. Welcome back to TST, everybody. Ang tawag dito? Ano ba gagawin namin dito? Kasi kanina kung nakita nyo, meron tayo in-order sa bakehouse, yung cheese tart or egg tart. For pre-order lang siya. Hindi siya yung pagka-order mo, bibigyan ka na ng stock agad. Ganun karami ang nag-order sa kanila. So sabi namin ni Paul, mamaya na lang gabi natin balikan para mas fresh siya pagdating namin sa Airbnb namin. Marami rin kasi nagpapasabay na pinsan ni Paul. Pauwi nun. Hindi ko alam kung okay yun, pero sige. Gusto nyo yun eh. Sabi ko rin pala kay Paul, kaya kami nandito. Apart from bakehouse, sabi ko pupunta kami ng Pop Mart. Gusto ko lang bumili ng Space Molly, hindi pa din hindi. Okay, pupunta na kami ng Pop Mart, supposedly. Bigla akong iniwan ni Paul kasi nakalimutan niya, may isa pa pala siyang ka-meeting. Hindi siya dito sa TST. Kesa magsama kaming dalawa, may dala pang maleta. Sabi namin siya na lang, may internet naman dito, so magkakakitaan kami, walang problema. So ikot-ikot muna ako dito mag-isa. As a single boy. Hala, ayan na Ayan na Ang lapit-lapit na natin Well, ikot na lang rin muna tayo. Sipatin natin yung mga bibilhin natin. Ito na sila. Right there. Swertein pa kaya tayo? Hindi pa kasi kami nagkakaroon ng dupe nito, guys. Mamaya na lang pagdating ni Paul. Oh my gosh, ang daming cute. Ang ganda nito. At saka yun. Oh my gosh. At saka ito, medyo creepy. Pero gusto ko talaga to. Ito yung iba. I think it's new. Sana swertein tayo. Sana bumalik si Paul agad. Oh my gosh, ang cute na itong mga to. Keychain sila. Tapos sa ilalim may zipper. So pwede silang coin purse. Kaso sold out. Cute.
Okay, balik na lang tayo later pag nandiyan na si Paul. Kasi gusto ko, tag-isa kami ng kukuning box. Actually, hindi ko alam kung dalawa yung bibili namin o isa. Pero gusto ko magkasama kami pagbubunot para walang sisihan. Dadaling ko kayo na sa dulo pala. Since gabi na, maganda yung view doon. Pakita ko sa inyo. Ayan, doon sa pinaka-dulo. Ayan o. Hindi ko alam kung bawal na lumabas dito. Ay, sorry. Natapilok ako. Ayan. Ala, I closed down. Podium area has been closed. Sayang, ganda pa naman dito. Oh. Ito yung parang signature view ng Hong Kong. I wonder kung ito lang yung close. Ay, pero pwede ka mag-dine out dun, no? Pag dito ka kakain sa restaurant, pwede ka mag-dine out al fresco. Tingnan natin sa baba kung closed din siya. May parang closed din. Bawal nang sumilip. Feeling ko na-bother yung mga restaurant sa tabi. Kasi may al fresco dining sila, di ba? Eh kapag pwede kang lumabas lang, anytime, parang mabubulabog yung mga diners mo sa labas. Naka-close din. Ayan o. Closed din. May boat. Look. Sayang, ganda pa naman itong view na to. Tapos may platform pero wala namang makapunta. Para saan pa? Paki-explain. Charis. Bala ko pa naman na dun tumambay, umupo, tapos antayin si Paul. Ano ba to? Kanina pa ako natatapilok. Yan na his ba? Hindi ko natanong doon kung magkano. Welcome. Hi, excuse me. How much for this? 95? Same. Yeah. Both. But Okay. the newest version is already sold out. Okay. These two are older. Yeah, that's okay. Thank you. Go, pili. Alin ba siya? Ito, tag-isa. Ay, isa nito? Oh. Galam mo. Ako dito sa pink. Dito tayo. For some reason, I like this. Yee, let's go. 191 by card. Oh, we can't do any exchange or refund with H40 problem. Thank you so much. Have a good day. Yee, bag secured. Okay, now let's eat. Kaya ba kayo dyan? Yan, dyan muna kayo. Ayan, naghiwalay kami ulit ni Paul. Charis, joke lang. May pinuntahan lang siya ulit. Sabi niya para mabilis, hindi na ako isasama kasi bit-bit ko tong maleta. Tapos babalik ko rin naman siya here after. Tapos pipick upin na rin niya yung in-order namin sa Bake. I keep forgetting the name of that shop. Pero yung cheese tart, Bake something. Antayin lang natin siya here. Gutom na ako. Dapat sa Yakiniku like kami kakain. Ngayon, nandito ako sa Silver Cord. Hindi ko alam kung saan kami kakain. I think dito rin yun sa taas. So antayin lang natin siya. Ayan na siya. He's back. Okay, Yakiniku like nga ata kami kakain. Sorry. Si Kuya. Sundan niya si Kuya. Yakiniku like. Let's go. So hungry. Yummers. Thank you. Let's eat.
Okay guys, ayan, nakabalik na kami here sa aming Airbnb. Ay, pagod. So yun, naglakad lang kami pa uwi from TST all the way here to Jordan. Madali lang naman, kaya naman. And thank God, kahit super araw, hindi super init kagaya sa Pilipinas. Tolerable, tapos mahangin. At saka yun nga, siguro nakakatulong din yung very generous sila sa aircon. Alam niyo yung pagdadaan ka sa isang establishment or sa isang mall, nakabukas lang yung door tapos mafe-feel mo yung lamig. Hindi ko alam kung nakakatulong yun sa kanilang atmosphere na hindi super init. But yeah, I'm glad na hindi siya yung tagaktak pawis levels. Today, parang nahati sa dalawa yung araw natin today. Yun nga yung first part, nakwento ko na sa inyo kanina. Tapos ngayon, mga last minute buys, last minute pasabays, like yung bakehouse na hopefully makarating sa mga kinauukulan ng masarap pa kasi 3 days lang daw ang shelf life nun. Pero ano yun, super sikat dito sa Hong Kong. Pinipilahan talaga, literal. Di ba nga kami, nag-pre-order lang kami, tapos nakita niyo yung pre-order kanina, dami-dami na rin tao sa loob. Tapos kanina lang kinuha ni Paul bago kami mag-dinner kasi baka mag-close. Tapos ibabiyahin natin yan, pa Manila. Oh, tapos I bought my Pop Mart. Yung Pop Mart natin, sa Manila ko nabubuksan para at least may ganap tayo doon. Kasi dito, inisip ko, if i-open ko dito, di syempre naka-ano na yun, di ba? Loose na siya. Saan ko ilalagay? Eh wala pa siyang case. Ano, ibabalik ko ulit dun sa box. At least pag nakabox, parang pag nakabox, ganun pa rin. Di ba? Sa Manila na lang, basta ganun yung logic. Marami naman kami na-achieve on this trip. Meron pa kami bukas actually, half day. Parang I need to be at the airport na mga 3 or 4 p.m. So may ganap pa, pwede pa tayo mag-lunch, ganyan. Hindi ko alam kung maisisingit ko pa yun dito, pati yung pag-uwi natin. So yun, hindi pa kami nagbibihis kasi nagpapahinga kami. Tapos magpapack ng konti para lang bukas hindi tayo masyadong gahol. Tapos tsaka tayo maliligo, tsaka tayo magpapahinga. Grabe no, ganun pala. Every time we travel, kagaya nitong Hong Kong na to, halos 5 days. Pagdating namin dito, parang tagal pa natin uuwi. Ano pa, Wednesday pa. Tapos paandar yung mga araw, biglang, hala, uuwi na pala kami bukas. Yung ganun, yung parang bigla ka na lang nabibitin. I think it happens in every trip. Especially siguro kung yung mga trip na, like yung meron kayong mga itinerary, meron kayong mga ginagawa. This is like 90% business. Tapos 10% lang yung leisure dito sa trip na to. So yun, thank you so much guys for watching. Hopefully nag-enjoy kayo na hopefully meron kayong mga natutunan when you travel here in Hong Kong. But for now guys, that's it. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up, comment down below, share this to your friends. Please subscribe to my channel, hit the bell button to be updated every time I have a new upload. Do whatever you have to do guys. Thank you for watching. Bye. Shop Luino and Luino Lux everybody.